Hello people! Ramadan Day 14 na tayo kahapon. Ito yung ganap natin kahapon. Una, nagpakulo muna tayo or gamit tayo ng pressure pot para sa ating karning baka. Para yan sa ating gum soup or Ramadan soup. Yung lagi kong ginagawa na wheat soup. Naglagay lang ako ng sibuyas at luya para pangbawala sa lansa. Sa wheat soup, kailangan natin ng wheat na buo, hindi ground. So, 1 cup yung gamit natin dyan para maubos agad. Papakuluan natin yan. Medyo matagal yung pagpapakulo dyan, kaya sinabay ko na sa karne. Ang kanilang sweet naman kahapon ay ako yung nag-decide. Apple pie. Tinanong ko si Ama kung ano yung sweets nila. Sabi niya, I don't know. So, pag magsabi siyang I don't know, ako nang bahala dyan. Ang complete recipe, ilagay ko lang sa screen. Gumamit tayo dyan ng 1 stick ng butter at 1 1/4 cup ng all-purpose flour. Yung butter dyan dapat chill. Naglagay din ako ng 1/2 teaspoon ng salt. Pero kung salted butter yung gamit nyo, tanggalin nyo yung salt. Kung meron kayong dough masher dyan, mas maganda. Pero wala ako kaya ginamitan ko yan ng tinidor at kamay. Kailangan maging crumble. Parang ganun. Tapos, unti-unti nating ilagay. Unti-unti daw pero binuhos ko na lahat. 1/4 cup ng ice cold water. Malamig dapat talaga yung tubig dyan. Yung cold butter and cold water, nakakatulong yan para maging masarap or maganda yung outcome ng ating apple crust. At hindi yan dapat minamasa. Kailangan lang yan mag-gather lang together. Parang magano lang siya, maging buo lang nagkagayan yan. And then, i-cover natin yan with cling film. And i-rest natin yan or ilagay natin yan sa refrigerator muna. Itong ground beef naman, lulutuin natin yan para sa ating beef sambusa. Then itong 3 apple, dahil magawa tayo ng apple pie. So, 3 apple yung gamit ko dyan. Pabalatan lang natin at hiwain natin yan ng small cubes. Yung ating beef na pinakuluan kanina, 2 piraso lang naman yun para lang yun sa kanilang shorba or sa kanilang soup. Pinakuluan ko lang yun ng mga 30 minutes. Maganda sana kung may mga buto-buto ng baka para mas malinamnam talaga. Yung gamit ko kasi dyan ay lang talaga, pure na laman. So itong ground beef na to ay frozen pa kasi yan, kaya nilagyan ko ng tubig at tinakpan. Nilagyan ko lang yan ng asin, paminta at mixed spices. At niluto ko lang until maiga. And then si Bel nang bahala dyan magbalot. Nilagyan ko lang yan ng itlog at chives at dill. Yun na yung ating beef sambusa. Wala na akong oras kasi nag-umpisa ako dyan lahat-lahat ng 3:00 ng hapon. Dito naman tayo sa apple pie. Nakat na natin yung mga apple ng small cubes. And then in a pan, nilagay natin yung kinat natin ng mga apples. Naglagay tayo ng 1/2 stick ng butter. Naglagay tayo ng 1/2 cup ng sugar. 1 tablespoon ng cinnamon powder at 1/2 teaspoon ng salt. Lutuin lang natin yan, kusang magtutubig yan siya. And then pag ganyan na yung itsura niya, maglagay tayo ng slurry. Tinunaw lang yan ng cornstarch with water para mag-thick yung kanyang texture. And then set aside muna, palamigin muna natin sa mga oras na to. Sobrang harag na ako dyan dahil mag-aalas 5 na yan. So 1 oras na lang yung aking gugugulin. Kailangan prepare na lahat. So hindi pa nakaluto or hindi pa prepare yung aking shorba or soup. So sa ating soup naman ay pinakuluan natin yung ating wheat and then yung kalahati ay blender natin kasama yung yogurt. And then binalik uli sa pot, may natira pang doon, wheat na hindi na blender para meron tayong manguya-nguya ng konti. Yung broth naman from the boiled meat, inad natin doon sa ating soup and then yung ating 2 pirasong beef na pinakuluan natin ay himay-himayin natin yan saka natin i-add doon. Pakuluan lang yan uli at timplahan. Sa pangpalasa naman dyan, naglagay ako ng 1 broth cubes, naglagay tayo ng pamintang buo, naglagay tayo ng pamintang durog at cloves. Then, naglagay tayo ng konting-konting cardamom powder pala doon sa blend natin na yogurt at wheat. And then, dito naman, ito yung mga spices niya. Nagtunaw ako ng butter, mystica at itong dahon. Hindi ko alam kung ano yung pangalan ng dahon na yan. Basta spices yan doon sa soup na yan. Kahapon, sobrang gahol ako dahil 3:00 na ako nag-umpisa. Dahil 1:30 ako nabasa yung message ni Amo kung ano yung lulutuin. And then, syempre, nagpabili pa ako ng mga kakailanganin ko. So, kahapon yung kanilang main course ay, ang tawag dito ay kufta. Gumamit ako ng mga 1 kilo siguro ng ground beef. Maraming
Nilagay ko sa food processor na kamatis at sibuyas at chop na parsley. Nilagay ko sa malaking lagayan yan para hindi tayo mahirapan mag-mix. Naglagay tayo ng asin, paminta, paprika, naglagay tayo ng cumin powder at naglagay tayo ng dips roman or pomegranate molasses. I-mix natin yan ng bongga. Sobrang gusto ko tong dish na to. Masarap talaga siya. Malinamnam dahil sa dami ng kamatis ba naman at sibuyas plus parsley. Masarap yan. Para siyang lasang imbutido, sabi ni Belle. So, in a baking pan, nag-layer lang ako ng potato. Pero minsan naman hindi ako maglalagay ng potato. In case lang na hanapin ng mga bata. So, maglagay tayo. And then, i-flatten natin yung ating meat na nilagyan natin ng maraming kamatis at sibuyas at parsley. And for the arty-arty ko lang naman yan. Sariling ko lang naman yan diskarte. So, gagawa natin yan ng decor. At the same time, yung nilalagay natin dyan ng mga palamuti ay pangdagdag din sa aroma. Mga pangpabango ba, kumbaga. So, gumawa lang tayo dyan ng line, paikot, para lagyan natin yan ng mga gulay or pangpa-aroma na din, pangdagdag na rin na pangpaganda sa mata, ganon. Naglagay tayo ng kamatis, pwede kayong maglagay ng bell pepper dyan. Ako naglagay ako ng yellow dahil yellow lang yung meron ako. And naglagay tayo ng white onion. Nagmamadali ako dyan dahil nasa 5:15, 5:20 na ata yan ng hapon at kailangan yan mag-ready ng alas 6 or kahit 6:10 pwede pa. So nakapreheat na yung oven natin habang ginagawa natin dyan. I-bake natin yan ng 40 minutes. And ang tip ko dyan dahil binake ko kasi yan na hindi ko tinakpan ng foil. So ang ending pag na-serve ko na ay natuyo na yung sabaw. Kusang magtutubig yan dahil sa ating maraming kamatis, sibuyas at parsley. Masarap yung sabaw dyan, sobrang malinamnam. Kaso lang natuyuan dahil siguro sinipsip din ng patatas. So, kayo, kung gumawa kayo nito, i-cover nyo muna ng foil and then i-broil nyo na lang pag malapit nang mag-serve. Dito naman tayo sa rice. Pwedeng white rice, pwede itong sharia rice. So, ang request ni Amo ay sharia rice. So, butter, din nag-isa tayo ng vermicelli and then kanin, yung rice. Yung rice dyan ay Egyptian and basmati pinaghalo. Ito namang apple pie na to, super late na talaga pero nakapreheat na rin yung ating oven. So, yung ating dough ay nakarest yan sa ating chiller or sa ating refrigerator. Kailangan talaga nakalagay yan doon habang hinihintay natin yung at least 10 minutes man lang na resting. So, hinati ko yung dough, yung kalahati ay flinatin natin. And then, para hindi masira, dahan-dahan natin yung iangat gamit ang ating rolling pin and then ilagay natin sa ating baking pan. Kung malaki yung inyong baking pan na gagamitin, i-double nyo po yung recipe ng ating dough pati yung ating apple. After na-arrange yung ating pie crust sa ating baking pan, ilagay ko na yung apple filling and then yung kalahati ng pie crust ay frinatin ko and ang ginawa ko dyan ay ginupit-gupit ko siya ng bahaba. Pero pwede naman talaga idiretso na yan ng takip doon para wala nang maarte-maarte. Wala nang hindi na magtatagal na lalo. I-bake natin yan ng 200 degrees Celsius ng 40 minutes to 45 minutes. Depende sa lakas or init ng oven nyo. Pwede kayong mag-extend up to 1 hour. Baba lang po yung apoy muna. Pwede kayong gumamit ng up and down pero i-less nyo yung baking time. Nag-brush pala ako dyan ng egg wash bago ko nilagay yan sa oven. Gusto ko kasi to isi-serve on time. Yung mainit pa talaga dahil masarap yan talaga pagka mainit pa. Matagal-tagal na rin akong hindi nakaluto nito pero sobrang gusto to ng mga alaga ko. Yung isang oven sa Dirty Kitchen ay occupy na natin sa ating kufta kaya dito tayo sa Clean Kitchen gumamit. So ang oven dito ay Celsius yung gamit kaya 200 degrees Celsius yung ating gamit na temperatura. So, ganito na yung itsura niya. Ready to serve na yan. I-serve yun ng kasama yung coffee. Sa Arabic coffee naman, si Belle ang bahala doon. So, ito, oras na yan para i-prepare na ang lahat. Nag-init na ako ng shorba or soup. Nagprito na tayo ng sambusa.
At ready na nga yung ating sambusa dyan. Yung ating sambusa dyan ay meat, cheese, and potato. Tapos yung ready na yung ating soup. At ito naman yung ating rice. Yung ating kufta ay it's either rice or i-prepare din nila to with Arabic bread or brown bread. At yung ating kufta ay ready to serve na din. Sobrang sarap nito. Lalo na pag meron bang sabaw-sabaw, malinamnam yan. Kaso lang natuyuan dahil hindi ko tinakpan ng foil. So next time kailangan takpan ng foil. And that's our ganap kahapon. Thank you so much for watching.